Hello po sa ating lahat. Good day. May magandang palabas ngayon sa social at sa mainstream media. Ito yung nagaganap na hearings dyan sa Senado with regards sa flood control project anomalies. Okay. Very exciting. Bakit na sabi natin na exciting at saka interesting? Kasi may dalawang big fish na ika nga na mention, ano? Ayan. Na ang tinutukoy natin ay itong former Senate President Chis Escudero at saka itong former Speaker of the House Martin Romualdez. Although, siyempre, mayroon pang trial at saka investigation with regard sa kanilang involvement. But then, na-mention yung kanilang pangalan sa confusion ng ilang resource person dyan, ano? Ayan. So, may additional. Previously, na mention na yung pangalan ni ex-senator Bong Revilla, Jinggoy Estrada, itong si Senator Villanueva, Congressman Ko, at some officials ng DPWH, lalong-lalo dyan sa Bulacan. Okay, kaya yan, ano? Okay. Ngayon, napapatanong ako, talagang seryoso kaya itong si President natin with regard dyan sa investigation na yan? Kasi yung sinabi niya, basta gawin ninyo yung investigation. Pagkatapos, accordingly, he does not care kahit na yung mga makitang involved ay kanyang family o kanyang kamag-anak o kanyang close political allies o kanyang malapit na kaibigan. So kung tingnan natin yung statement niya, talagang wala siyang sinasanto with regards dyan sa investigation. Kaya sa nakikita ko naman, talagang seryoso siya. Seryoso siya na talagang malaman what really happened. Pagkatapos seryoso siya na malaman kung sino talaga yung mga people na involved para sila ay makasuhan. Ngayon, may mga scenarios din na nakikita natin, ano? Okay. With regard sa parang pandem, it's a big challenge, napakalaking challenge sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi sa kanyang administration. Ganon din sa yung political system natin, sa government natin. Why? Kasi tandaan natin na talagang hindi siya tantanan ng mga grupo ng mga Duterte. Kahit na anong gawin niya, talagang walang makikitang maganda yung mga side ng mga Duterte. Why? Kasi ang gusto talaga ng mga Duterte ay mag-resign siya para maupo bilang presidente si Sara Duterte, ang ating vice president. Kasi kung sundin mo yung Philippine Constitution, siyempre, pag vacated yung presidency, then the vice president will take over. Sa akin, sa palagay ko naman, talagang sa opinion ko, dapat talaga hindi maging presidente yung Sara Duterte na yan. Why? Kasi tingnan mo na lang yung kanyang mga words, yung mga sinasabi niya.
hindi talaga kuan ano, parang unprofessional, hindi walang anong term diyan, statesmanship, wika nga, yung may pagkadisinte, knowledgeable, etc., etc. So, kuan din tayo. Ganun pa man, yun nga, tuloy-tuloy yung paninira sa kanya. Then, ito pa yung hindi possibility na hindi maganda on the part of the president. Why? Kasi sigurado once mapinpoint itong mga may salay diyan, ang mga ito ay magsama-sama para siya ay labanan, ano? So they will de-establish the government, they will do something para masira yung smooth operation of the government, o masira yung pangalan ng ating president. So, yun ang possibility. So, ang punto natin, madadagdagan yung kalaban ng ating president administration. Mayroon ng mga grupo ng mga Duterte na talagang hindi tumitigil sa destabilize, kasi sa House of Representatives marami yung pro-Duterte dyan. Pagkatapos dito sa Senate, talagang establish natin na nandyan si Padilla, si Bongo, si Bato, si Amy, Cayetano, etc., etc. Talagang pro-Duterte ang mga taong yan, ano? Okay. Kaya yon, napakalaking challenge on the part of the leadership or on the part of the president. Kaya sana tayong mga Pilipino, magkaisa tayo. Let us support our government. Hindi lang yung president, kundi the government. Let us uphold our constitution. Kasi kung pan mo yung constitution natin, sinasabi na ang duly elected president ng Pilipinas ay si PBBM. Si Sara Duterte ay vice president lang yung kanyang position. Kaya yan, i-uphold natin yung legitimacy noong last presidential election. As simple as that. Okay? Kaya magkaisa tayo. Huwag tayong mas padadala sa mga propaganda or whatever ni her ng both side, ano, o especially yung mga naninira sa present government. Ako ay naniniwala na talagang maraming mga corrupt na official sa government natin. Ngunit ako rin ay naniniwala na marami pa rin yung mga mabubuti at talagang tapat at talagang nagsisikap na nagtatrabaho para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Okay, kaya yon. Kaya bilang Pilipino, dapat suportahan natin ang ating present government. Then, para makuha natin ang government, siyempre, i-maintain natin yung status quo. So, kung sino yung nakaupo, dapat i-maintain niya yung kanyang position. Okay. Sabi ko nga, hindi ko ibinuto yan last presidential election. But then, siyempre, siyang nanalo, we have to support him. So, ganyan lang. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.